So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding revelasyon tungkol po sa drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. Muli po tayo nagbabalik dito sa ating channel para na naman po sa panibagong topic na ating pag-uusapan ngayon. At ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa revelasyon ng pagpapa-D-test ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.48 million subscribers na. Umakyat na naman po tayo at ilang tulog na lang, 1.5 million subscribers na po tayo. So padami po tayo ng padami. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumadami mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon din, guys, ngayon din, i-click nyo po yung subscribe button na makikita sa baba ng video na to. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto pag-usapan po natin. Ito kasi yung revelasyon ng, naaalala nyo yung, ang siguro, ang naaalala nyo lang mga sangkay, yung ni-reveal ni PBBM na pagpapadrug test niya noon. Nakausap siya ni Anthony Taberna. Pero mga sangkay, may isa pa po na D-test itong si PBBM. Ito ay ang bago pa mga sangkay, yung pag-uungkat tungkol po sa mga hamunan noong 2021 na magpa-test ang lahat ng mga kandidato. Bago po nangyari yun mga sangkay, eto. Ayan po. Gusto kong i-reveal ito mga sangkay kasi nga po, alam nyo ba, na sa lahat ng mga kandidato o sa lahat ng mga naging pangulo o tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, kasama na po dyan siyempre si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanging kay isa-isa lamang po ang nakagawa nito na magpa-test. Si PBBM lamang. Kung tutuusin mga sangkay, wala silang karapatan na humingi ng, ano tawag dito mga sangkay, mag-ask kay PBBM na magpa-D-test. Bakit? Yung ibang mga naging pangulo, hindi naman po ginawa yan. Kahit po si PRRD, mga sangkay. Hindi po. At sa totoo lang, mga sangkay, ito i-reveal ko na rin po ito. Panahon po ni Tatay Digong, tinanggihan. Ito, presidente pa po siya. Mga sangkay. December 6, 2018, tinanggihan niya po, mga sangkay, ang panawagan ng mga dilawang noon na magpa-test nga po. Ito yan, mga sangkay, no? Todo rason po dito sila Panelo, kung sino-sino pa mga sangkay, si Harry Roque na kesyo hindi daw kailangan kasi okay naman daw yung Pangulo. But the reality is mga sangkay, hindi pa rin po siya nagpa-test. Ano ang mayroon mga sangkay? No, ayan po. Recorded yan, no? Ito naman August 16, 2018. Palace on Duterte drug test there. No one can order the president. Sinabi po mismo yan ni Harry Roque, mga sangkay. Ayan, no? Kung babalikan po natin ito yung rason ni Harry Roque kung bakit ayaw ni PRRD na magpa-test nung siya pa po ay presidente ng Pilipinas. Kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. You see, mga sangkay? Manahon po ni PRRD yan. Sinabi po mismo nila Harry Roque na hindi kailangan na magpa-test kasi siya po ay presidente. Halal siya ng bayan. Pero ngayon, sila po yung nagtatanong kay PBBM. Pero balikan po natin, mga sangkay, di ba? Ngayon, basahin ko na lamang po itong post ko. Huwag magugulat. Ito, 2021 pa po ito, mga sangkay, no? Ang bilis po ng panahon. Huwag magugulat sa balitang to. Two shocking twist sa D-test ni PBBM. O ni BBM, di pa siya Pangulo at the time. Ito yung nakakagulat na ginawa ni BBM. Si Bongbong Marcos pala ay nagpa-D-test na noong November 10. November 10, mga sangkay, nagpa-test na po siya. 2021. Bago pa ang blind item ni Tatay Diggs
na may gumagamit nga daw po na presidential candidate. Ginawanan niya pala ang pagpapatest noong November 10 pa. Ngunit, kinailangan niya ulit sundan mga sangkay. Ito naman, yung sa cocaine. Kasi ini-issue, di ba? Nung nasundan ng sinasabing cocaine banat ni PRRD noong November 18, ay agad tahimik siyang nagpa-test mga sangkay. At nag-negative din. Ngayon mga sangkay, walang kamalay-malay, di ba? Habang nagpapaulan ng batiko sa mga dilawan at iilang anti-Marcos, wala silang kamalay-malay na nagmukha na pala silang katawa-tawa dahil hindi nila alam ang twist sa pagpapatest ni PBBM. Nagulat na lang ang media ngayon na nauna na pala siya nagpa-test at maliban noong November 10 ay nauna siyang nagpa-test sa PNP. Ngayon mga sangkay, eto yan. Ito mismo, yung mga resibo. Ngayon, ito yung isa, mga sangkay. Ito yung isa sa pinaka-latest mga sangkay noong November 2021. Kung saan, nagulantang ang lahat, no? Na mayroon na palang hawak mga sangkay si PBBM na isang ebidensya na nagpa-test na po siya. Ngayon, kaya ko gusto ipakita ito para po ipamukha sa lahat ng mga DDS na dilawan na si BBM lamang po ang nag-iisang naging pangulo na dumaan sa ganitong klaseng proseso. Okay? Dumaan siya sa ganitong klaseng proseso. Ito, pakinggan po natin. Tatanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Ayan. Ito hindi pa po siya pangulo. So, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Okay. Ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang umaga. Nasa PIDEA na. Meron na po. Tapos na. Ganun po. Totoo po ba? Uy, scoop to. Pag-iirang patis. Saan mo ka Birang patis. nagpa-drug test po? Sa hospital. Kaya po. Kasi nananawagan ako. Sinasabi ko, lahat katapos ng salita ni Pangulo, sabi ko, di lahat tayo pa-drug test. Di unahan ko na. So, Di ba? Lahat tayo. Pero yung mga kandidato nun, hindi nila ginawa mga sangkay. Si BBM lamang po ang gumawa nun. nauna. Kaninang umaga pa. Oo. Ano po ba result? Yeah. Para lang, alam ko naman, para manggaling na po sa inyo yung diretso. Wala, syempre negative. Ayun. Ayan, mga sangkay, no? Si BBM lamang po ang nakagawa niyan. Ibang mga kumandidato noon, hindi nila ginawa yun. Kahit nga po si Tatay Digong, hindi po niya ginawa. Tapos, syempre, sasabihin nila, hindi. Sasabihin ng mga dilawang DDS, hindi. Kailangan pa rin magpa-test. Hindi ulit-ulit. Ngayong Pangulo na siya. Bakit si PRRD noon? Exempted ba siya dito? Nung siya ay Pangulo, hindi niya po sinakyan yan. Ayan, no? Nireject lamang po nila PRRD. Sabi pa nga doon mga sanggay nila Panelo, hindi, ikaw na lang. Ginanon nila si Trillanes at yung mga dilawan. Okay, mga sangkay? Ito po mismo ang resibo. Si Harry Roque, ito nga ang hindi kayang ipaliwanag ng mga dilawang DDS. Bakit si PRRD noon, nung siya ay Pangulo, umayaw din po sa pagpapatest? Alam niyo, napakasimple lang yung sagot eh. Presidente ka ng Pilipinas. Okay? Presidente si PBBM ng Pilipinas. Kagaya din po ng ginawa ni PRRD noon. Hindi mo kinakailangan sumakay sa kung ano yung mga batikos. Okay? Ng mga oposisyon, ng mga pabigat. Diba? Hindi mo kailangan patulan eh. Kasi pag pinatulan mo yun, edi pare-parehas na kayo uto-uto. Diba, mga sangkay? Ganun lang naman kasimple. Pero nung hindi pa po siya Pangulo ng Pilipinas, kailangan niya patunayan ang sarili niya. At si BBM lang po ang nakagawa na nagpa-test 2 beses, mga sangkay. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Diba? I-send nyo to sa mga kamag-anak nyo, mga dilawang DDS. Nang sa ganun, mahimas-masan sila. Si BBM lamang po ang nakagawa niyan, mga sangkay. Ngayon, wala pong dapat patunayan si PBBM. Dahil mismo si PRRD, hindi niya po ginawa. Kahit nung presidente pa po siya, hindi po siya nagpa-test. Kahit po nung tumatakbo pa lamang po siyang Pangulo ng Pilipinas, hindi rin po siya nagpa-test. Si BBM lamang po ang nakagawa niyan. Alright? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below.
Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.